At 350 degrees ay 4 times just to sanitize talaga yung floor. Sit and quiet ka. Magiging permanenteng lugar kasi ayun. And ikwento ko na rin paano pa kami napunta dito. Then, yun lang talaga din masasabi ko pagka nag-apartment. Maging maingat sa gamit kasi so yun, kapagod lang. And ayun nga guys, minessage kami ng aming landlord. They're going down for love and love is free. Stick with me and I will guarantee you're never lost among the crowd with me. Never lost among the crowd with me. Everywhere you go, I'll be. Anywhere you go, I'll see. You're never lost among the crowd with me. It's the furthest sun, the gone done for love. It's a pulse and shove. It's the sharpest cry. Hi guys, good morning. Ngayon, merong dito pala. Hi guys, good morning. Today ay last viewing na sa aming apartment ng Prospect Renter. And kailangan ulit naming ayusin ulit yung bahay like show home style. And to prepare things, kagabi nag-marinate tayo. And ngayon naman ay i-oven na natin sila para after church, mag-church kami this morning. And para pagbalik namin ay may lunch na and kakain na lang. And then, ayun, mag-aayos-ayos na kami ng bahay. Ay nagiging 40 minutes baking siya. Or 42. 43. Start. Grilled lemon chicken. Ready na siya mamaya para sa aming lunch after church. Ayan. So, ready na siya mamaya. Kakagutom. Pero mamaya pa, mag-church muna kami. 2 hours later. So, yun. Try nyo to. Try nyo to. May recipe ka. Yan. Sure. Yun. Grabe, nakakapagod itong araw na to. So, natapos na yung viewing. Patayin ko lang si Cocomelo. Natapos na yung viewing ng aming landlord. And nag-map tayo.
Kasi just to sanitize yung floor kasi si Jaden. Kinikis niya kasi yung floor eh. Kaya ayun, kailangan ko maglinis after nilang mag-visit. And nagsasanitize din kami ng carpet. Kaya ilang araw muna tayong walang edit sa YouTube. So yun, pero sa awa ng Diyos, ito na daw yung last. Hopefully. Pero bukas may bibisita. Meron lang pipinturahan dito sa kisame namin. Pero kasi may crack yung kisame. Kaya pala siya may parang discoloration sa ceiling. So, may pumunta kahapon, nag-scrape, and then parang pinastahan na siya. Kaya bukas, babalik pa siya para pinturahan naman. Yun lang talaga. Kaya nakakapagod talaga maglipat-lipat. And ito yung isa sa mga hindi komportable na part kasi nga kahit nandito pa kayo sa bahay, hindi pa kayo tapos sa contract, ayun, kailangan na mag-entertain ng mga viewing dito sa bahay. May nag-comment nga din sa isang video ko dito sa Kapit Patalim and na-share din niya na same experience nga daw kami. Hindi rin sila comfortable na yun, may pumapasok sa bahay nila. And tanggap naman din niya eventually. Talagang sabi niya, ganun talaga, it is what it is. So, yun lang. Talagang kailangan lang pagdaanan yung ganitong proseso sa pag-alis sa apartment. Kaya dumiskarte na ako na makaluto ng pagkain. Kasi ano na, time check, it's 8:01. Nag-start sila ng viewing, 6 o'clock, natapos ng 7. And then, naglinis pa ako, nag-map ako. Parang isang oras. Or 7:30 sila natapos. Pero after na, nag-map ako ng 4 times. 4 times just to sanitize talaga yung floor. So, ayun, kaya parang masakit na ulo ko. And good thing, hindi na ako magluluto kasi ready na yung dinner namin. So, yun lang talaga, nakakapagod. Masakit sa ulo. Magbo-box naman namin ng mga gamit. Konti lang yung mga malalaki namin gamit, pero kasi marami kami, family of 6, so marami pa rin talagang ligpitin. So, yun. Tapos, kami lang ni husband. Pero kahit pa paano nakakatulong yung mga kids ko sa pagliligpit ng bahay. And actually, tinulungan nila kami dito na magligpit sa bahay. So, ayun. Today is Sunday. Kaya bukas may pasok na naman. And ayun, sa Wednesday, meron kaming official tour sa aming bahay. Malapit na yung possession day wherein ita-turn over na sa amin yung susi ng bahay. So, ayun lang. Talagang God's grace. Meron na kaming magiging permanenteng lugar kasi ayun, nakakapagod maglipat, especially kung maraming kids. And actually, kanya-kanyang ano rin dahil may mga couple din talaga na bumibili na kagad ng bahay. Maraming ligpitin. Actually, talagang unang niligpit namin dito yung mga toys kasi ang dami. Tapos, minsan gusto lang buksan ni Jaden yung box. Ibubulis niya and then that's it. Iiwanan na niya. Yun ang laro niya sa mga toys niya. And si husband ngayon nasa dun sa aming future home. And may mga nakilala na rin kasi kami doon ng mga bagong lipat din. Mga African, yun. And nag-uusyosohan sila sa bawat bahay ng isa't isa. Pinapasok siya. Sayang, hindi ko nakita. Gusto ko rin sana makita yung bahay ng kaibigan namin na yun. Halos parehas din kami ng layout. Hi, Jaden! Yeah. Yeah. Hi! And ayun nga guys, minessage kami ng aming landlord and maganda yung mga sinabi niyang words sa amin. And na-touch din ako na as long as nasa Canada nga daw kami, we will have his support. So, not sure kung ano yung support na yun. Nakakataba ng puso. So, yun lang din talaga. Ang lagi lang din niya kasi sinasabi na para sa kanya kasi, Jaden, no. Importante na maalagaan yung bahay niya. So, yun naman din yung ginawa namin. And dito, wala ka naman makikita na sulat sa wall. So, yun. Nag-ingat din kami doon. Tsaka, yung mga gamit naman din kasi nila dito, washable. And medyo na-orient din talaga namin na magbantayan sila magkakapatid na walang magsusulat sa wall. Jaden, quiet ka. Pagka bumibisita din talaga si landlord namin, ginagawa namin presentable yung bahay. Hindi pa presentable, laro ka.
Kwento ko na rin paano pa kami napunta dito. Kung napanood nyo po yung mga house hunting apartment namin nung 2022, ayun, ang dami namin pinuntahan, and then may gusto kaming isa kasi meron siyang basement. Ito kasi wala siya talagang parang working space sa basement. Meron siyang basement pero para lang yun sa mga shoes, closet, tapos yung electrical room or mechanical room, tapos yung 2-car garage. Wala siyang usable area. So, yun sana yung gusto namin dahil work from home si husband, and nandun pa sa amin si mother ko nung mga time na yun. Nakabukas yung window namin kaya naririnig nyo siguro yung sasakyan. Kasi medyo mainit na ngayon sa Canada. Nung paghahanap namin, nagulat na lang kami na nag-message tong aming landlord na itong sa apartment na to, and tinatanong kung gusto naming rentahan yung apartment niya. Then sabi ko, actually gusto ko to. Gusto ko yung apartment niya. And malapit kasi sa lahat. Tapos maganda yung itsura ng bahay. And then malapit sa park. And bago lang yung bahay talaga. So, ayan, maganda naman yung itsura niya. And hindi rin naman nalalayo sa mga nakita namin, pero mas luma yung itsura. Ito talaga din siguro yung para sa amin kasi yung mga in-applyan namin, hindi kami natanggap doon sa mas mura, yung mas medyo luma. Yun, dito kami talaga na parang ito talaga yung nagbigay ng nag-giveaway sa amin na dito kami makapagrenta. Kami yung finalo up ng landlord namin sa ngayon. So, I don't know, nagkakwentuhan kasi nung nakita dito for the very first time pag-visit namin sa showing niya sa apartment. And nakwento niya na dati rin siyang international student. And nakwento rin kasi namin na international student kami and nakagraduate na and nag-work na. Tapos, ayun, nagulat kami na kinontak kami after a week. Tapos, tinatanong kung gusto namin rentahan yung apartment niya. So, yun lang. Kaya, siguro para sa amin din talaga tong apartment na ito. And it turned out good. Nagustuhan namin tong area na to. Sa south area ito. Tahimik, maayos, and safe. Kaya, nagustuhan din namin talaga itong apartment na to. And, mamimiss ko talaga itong apartment na to. May mga kaibigan na kaming bumisita dito. And, they find this place na maganda yung vibes. Malamig daw. Tsaka, maaliwalas. Maaliwalas yung vibes niya. So, ayan, ito na yung aming front door. Papunta na rito. Kita nyo ba? Yan, basement na to. At yung box na yan, naka-ready na yan, nakaligpit. Puro mga laruan yan. Unti-unti na talaga kasi kaming nagligpit-ligpit. Ayun, kailangan namin ng space and yung mga dalaginding namin, yung dalawang eldest ko na daughter, nanghihingi na sila ng kwarto. Kaya talagang pinursige namin na kumuha na ng bahay and ready na rin naman yung aming finances. And kung magtatanong po kayo kung paano kami nakakuha ng bahay, actually na-share namin yung mga important things na paghahanda sa pagkuha ng bahay dito. Hindi po kami expert. Nag-research lang din kami and marami talagang research, lalo na si husband. Siya talaga yung umupo. And inihanda namin yung profile namin para talagang ma-approve kami sa intended loanable amount namin. Kasi pag medyo hindi po maganda kasi yung credit score or iba pang mga factors, lumiliit yung ating loanable amount. So, nagiging limited lang yung option natin for options sa presyo ng bahay. And wishing ako na makakuha na rin ako ng sariling permanent spot na hindi na ako magpapalipat-lipat ng pag-i-edit ko and pag-record. So, yun. Nakikikwarto lang kasi ako kung saan ako pwede. Minsan dito sa sala ako nag-i-edit. And then, minsan sa kwarto pagka magre-recording para walang maingay. Ayun, nakakapagod lang talaga. And, pero yun, tapos na. Tapos na ang aming viewing for today. I mean, sa lahat talaga. And yun lang talaga din masasabi ko pagka nag-apartment. Maging maingat sa gamit kasi ayun, i-check nila yun pagka tapos na yung contract mo. And kami may mga videos nga rin kami and pictures na kinuha nung unang araw namin dito before sa amin talaga i-officially turn over. Para may proof kami in case i-charge sa amin to, yun, meron kaming proof na talagang existing na siya bago kami lumipat. Tsaka yun, yung mga appliances, i-check din natin bago sa atin i-turn over for the record na hindi tayo nakasira.
So, yun. Actually, itong microwave na to, hindi na namin to ginamit. Meron kaming dala-dala. Yun pa rin yung ginamit namin. Para isa lang din yung lulutuin. Hindi, tsaka mataas siya eh. Hindi ko abot. So, yun guys. Thank you for watching. Kung di pa po kayo nag-subscribe sa amin, please consider subscribing. And today, Sunday po sa Canada. Happy Monday sa Pilipinas. Thank you guys. Take care. Bye for now. It's the coldest hand that run down this land, where the ocean